Dapat hindi mo sasabihin. Anong motive mo? Bakit sinama mo doon sa pinabit mo ang pangalan ni Senator Bungo? Eto mga idol, no? Nagkakagulo na sa Senate hearing tungkol sa drug war ni PRRD. At ito, nagkakasagutan na sila dito mga idol, lalo-lalo na ito si Espinosa at saka si Bato de la Rosa. Grabe, talagang nagkainitan na sila dito sa pagdinig ng Senate hearing na to eh. Ang ano dito mga idol, bakit daw idiniin ni Espinosa na kasama si Senator Bongo dito sa drug war, wala naman daw kinalaman dito si Senator Bongo dahil sa panahon na yon nakaupo na po si Senator Bongo bilang isang senador ng ating bayan. At dito mga idol, tignan natin tong sagutan na Senator de la Rosa at Espinosa. Ito mga idol, tignan po natin yan. Ayan. Dapat hindi mo sasabihin. Anong motive mo? Bakit sinama mo doon sa pinabit mo ang pangalan ni Senator Bungo? Narinig mo lang naman kaya. Tapos wala kang personal knowledge. Anong purpose mo doon? Bakit mo sinabit yung pangalan niya? Can I answer? Yeah, go ahead. Your Honor, Mr. Chair, what did the Quadcom committee happen is to legislate aid of legislation. So that is not really the proper court that we file a case, and I must have probable cause to refer to the court that indeed person was also involved in that illegal or whatsoever. So yung sinabi ko lang dyan as aid of legislation to give them an information na yun ang nangyari talaga. No? In aid of legislation, tapos manira ka ng reputasyon ng tao na wala ka naman palang personal knowledge. Sabihin mo doon, anong in aid of legislation na makukuha doon ng Congress? In aid of persecution ang ginagawa mo dahil sinira mo yung puri ng isang tao na wala ka naman palang personal knowledge. Ito, madagdag ko lang with the permission of Senator Bungo. 2:34 ng oras doon sa Quadcom hearing, sinabi mo, a third hearing, Senator De La Rosa and Senator Bongo called him to clear David Navarro of Clarin, Misamis Occidental, who was then included in the drug list. Mayor Navarro was funding the reward system through STL. Dalawa kami tatawag sa'yo na i-clear namin yung si Navarro. Tumawag siya, tapos ako tumawag rin ako sa'yo na i-clear si Navarro. Please enlighten us. Bakit dalawa kagad kami nilamp mo na tumawag para i-clear si Navarro? Ang hirap intindihin. Bakit nagkasabay pa kami tumawag? Hindi na magsabay, Sir, Your Honor, Mr. Chair. Sa totoo lang, tumawag ka sa akin. No? Una si Sir Bong, nagsabi na wag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi wala cleared na siya. Nako, Espinosa, ano ba yung pinaggagawa mo? Dati, isa ka rin sa namuno nung drug war doon sa sa Usamis. Bakit ngayon parang bumaliktad ka yata? Kaya yan ang gandalaiti ni Senator Bato sa iyo Kasi isa ka rin sa pulis na namuno noon sa panahon ng drug war. Ano nangyari sa iyo ngayon? Binayaran ka siguro, no? Dahil biglang baliktad yung ginagawa mo ngayon. Ito mga idol, tignan pa natin to. Itong ginagawa ni Espinosa at sagutan ni Bato de la Rosa. Yan mga idol, tignan pa natin. Pagkatapos, nagsasabi naman akong totoo, Your Honor, Mr. Sir. At saka pangalawa, ikaw lang. Hindi ko sinasabi na nagsinungaling ka. Ang motive lang tinatanong ko. Hindi ko sinasabi na nagsinungaling ka. I may not remember that instance na tumawag ako sa'yo. Kung ikaw, vividly remembered mo, ako hindi ko ma-remember. Pero nagtataka lang ako kasi kung cleared si Navarro, sinabi ni Bungo, sinabi ko,
hindi ko talaga but anyway, I will tanungin lang kita sa next hearing pag andyan na si Kerwin Espinosa at si Ronnie Dayan. Thank you, Senator Bongo, for allowing me to interject. Salamat, Senator Bato. Senator Go, are you about to wind up? You have Sir, 1 minute to go. Okay lang? Perjurious kasi yung sinabi niya sa affidavit. You are claiming a fact, but you admitted you have no personal knowledge. Eh, wala namang nakalagay dito na hearsay, meaning you lied in your affidavit, Colonel Espinido. So last, no? Sir, before you leave, anong affidavit ba to? Iba yung pinakita sa akin ng council. It's about funding. Ito naman, it's about Navarro, Mayor Navarro. Ibang topic. Related po siya, related. So we're talking about one and the same affidavit. Sige po, okay po. Sige Salamat. Anyway, sa DOH, no, napaka-importante po nitong mga rehab centers natin. Nabanggit po kanina ni Senator Cynthia Villar na yung pinatayong rehab center sa Las Piñas. May pinatayo po si dating Pangulong Duterte sa Nueva Ecija, sa Bukidnon. Sayang naman po ito. Gusto nating magamit sana ito ng mga gustong magbagong buhay. Ako naman, respeto natin ng human rights. Gusto natin na mabigyan po sila ng pagkakataon na magbagong buhay kasi addicted sila eh. Napasok sila dyan at tulungan po natin sila. As chairman sa Committee on Health, napaka-importante po ito sa akin. Kaya lang nagiging problema yung commitment order. In aid of legislation, sana po'y mapag-aralan natin ito. Yung iba dyan nagsusurrender dahil sobrang tagal ng commitment order, too tedious po. Sobrang hirap silang makakuha ng commitment order. So, kumusta po? Halimbawa, itong sa Las Piñas na tumulong po si Senator Cynthia Villar na mapatayo. First few months of Duterte administration pa po ito pinatayo, itong rehabilitation center. Okay, good evening po, Mr. Chair and Your Honors. Okay, specific po for Las Piñas TRC, nung tinayo po to, we started our operations for Las Piñas Rehab Center ng around December of 2019. However po, nung dumating ang 2020, dumating po ang COVID, it was used as a COVID-19 temporary treatment and monitoring facility for COVID-19. We resumed operations as a rehabilitation center for that facility noong 2022, and it's now operating at 50% of its capacity, which is 50. The reason for that is medyo kailangan pang i-enhance yung ating facility, and also the need for a higher level of budget po for that. As far as the other facilities are concerned po, Malaybalay and also Mega, they're fully functional naman po. Siguro sa Mega TRC, which is in Nueva Ecija, medyo naparami lang talaga natin ang capacity niya. But it's fully functional, same with Malaybalay TRC. Now on the aspect, yes sir. Meron na ho nag-graduate sa mga... Yes po. Ilan na ho? Hindi ko po alam ang numbers, but I can submit it to the Please, committee. writing na lang, pakisubmit na lang po sa committee. Yes po. And sir, thank you, Senator. one more po. Doc, sige. Oo. Yung 7 tungkol hours ka sa- na rito, so you really have to... Yes, sir. Yung Sige. tungkol naman po sa difficulty in admissions, part po talaga ng RA 9165 na kailangan kumuha ng court order. Opo, so that's part of 9165. Now, if I may continue, sir, Koy, for ano, no? So, ang DDB po came up with the TCO, the temporary confinement order, which is something that we will use to enhance, to make it easier for them. Likewise po, no, only a small percentage of our persons with substance use disorders need to be admitted in a rehabilitation center. So bago po natin sila i-admit ang isang drug user, i-assess po natin ng mabuti, see the level of severity ng kanyang addiction, mild, moderate, or severe, and then we push them to the appropriate rehabilitation program. With that po, with that method po, what we are seeing right now is there are more cases being seen sa community-based programs natin at saka sa outpatient programs. Doc, siguro yung mga experiences ninyo dyan, lalo na doon sa Mega, sa Nueva Ecija, at saka Malaybalay, Bukidnon, kung ano lang yung, give us a feedback na lang. Ha? As we implement it, ano ba? Will do, sir. Ngayon, nag-system court order, no? Para ka mapunta ng court, di ba? Court order for kaya nga, admission, court, sir. oh. So,
Pero may binanggit kang DDB, so si General Cuyata was raising his hand. Sige sir, can we keep it brief? Kasi nahiya na ako sa mga, wala tayong hinandang Yes, sir. dinner. Thank you, Mr. Chair. Tungkol po doon sa requirement for court orders sa both voluntary and involuntary confinement sa rehab center, provided po sa 9165 yung requirement na yan. However, we have submitted a proposed legislation po, amendment sa batas na yan na tanggalin na yung requirement for court order for voluntary confinement. Instead, yung patient po will just sign a waiver na pwedeng protection naman po ito ng mga TRC natin kasi there are instances na may mga pasyente na miski voluntary siya, after some time, after a few months, hindi pa tapos yung kanyang 6 months confinement, gusto nang umalis. At pag hindi naman po niyang pinayagang umalis, arbitrary detention naman po yung rehab center natin. So it's a form of a protection also. So, thank you, Mr. Chair. So thank you for enlightening us. So, pero anyway, ladies and gentlemen, lady and gentlemen, so general thanks na lang to all of you. And general thank you message to all of you for attending our first hearing. Definitely may susunod pa po ito. And COMSEC, let's invite na this time mga incumbent PDEA, incumbent DDB, incumbent PNP, high-ranking officers and officials. So, with that, maraming salamat sa inyo lahat. And Bong, no objection tayo? We suspend our first hearing of the subcommittee subcommittee of the Blue Ribbon investigating the Philippine War on illegal drugs. Magandang gabi po sa inyo lahat.